Hello guys! Tara! Recess na! Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Ang ating food for the soul ay ating mababasa mula sa James chapter 3 verse 2. And it says, "Indeed, we all make many mistakes. For if we could control our tongues, we would be perfect and could also control ourselves in every other way." Kabilang sa fruit of the Holy Spirit ay ang self-control. Control. Ito ang isa sa sinasabing mahirap iwasan. No? Mahirap gawin. At lalo na sa panahon ng temptations. Diba? Yung mga panahon na nasusubok ka. Ang hirap. Kailangan mo talaga ng matinding self-control. Kaya naman mula sa James chapter 3 verse 2 ay ipinapaalala sa atin, sinasabi sa atin na lahat tayo ay nagkamali. Lahat tayo ay nagkasala sa iba't ibang paraan. Maaring sinasadya, maaring hindi natin sinasadya, 'di ba? So, pero lahat ay nagkamali at nagkasala. Pero kung marunong tayong magpigil sa ating mga sarili, ay may possibility o malaki ang possibility na hindi tayo makasakit, maiwasang makasakit at maiwasan na tayo ay magkamali. Ngayon, ang buhay ng kabataan. Ang buhay ng kabataan ay exposed sa iba't ibang challenges sa araw-araw ng inyong buhay. Exposed kayo sa iba't ibang situations of challenges and temptation. And of course, many people ang inyong nakakasalamuha. Iba't ibang tao ang inyong nakakasama. Some people like you, di ba? Some people express good words, but some are not. Diba? Some are not. Many people are not. Diba? Maring yung iba hindi kayo gusto. Yung iba gusto kayo. Yung iba gusto kayong kasama. Yung iba hindi. Yung iba nagsasabi sa inyo ng mga magagandang salita. Yung iba maaring nakaka-offend. Minsan, ang nadadala tayo ay dun sa ating damdamin. Kapag tayo nasaktan, nadadala tayo ng ating damdamin. Nadadala kayo ng inyong emotions na maaring magdulot ng pagsama ng loob, pagganti, o makapagsalita din tayo ng hindi tama sa ating kapwa. Then God's word reminding us that we will be able to control those desires by speaking the right words. Ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin na kaya nating pigilin ang ating sarili, kaya nating pigilan ang ating sarili upang tayo ay hindi makasakit ng ating kapwa. God's word is our guide. God's word is our guide and will direct your life. Diba? So, young people, let the word of the Lord, let the word of God be a regular part of your life. Let the word of God be a regular part of your vocabulary. Let the word of God be a regular part of your routine. Again, let the word of God be a regular part of your vocabulary, of your lifestyle, of your routine, at sa lahat na inyong ginagawa. Nang sa ganon, tayo ay ma-develop ang ating self-control for us to do the right thing, the right word, the right relationship with the Lord and with the people. Let's pray. Hallelujah, Lord. Thank you for reminding us how important is your word for our everyday life. I pray that you may continue to teach us, guide us, help us to be a blessing sa salita, sa isip at sa gawa. And right now, I am praying for these young people to develop the
self-control attitude. Nanawa, lagi nilang pag-isipan ng kanilang gagawin, lagi kang maalala sa kanilang mga pagpapasya. Help them to decide according to your plan, according to your will, na nakakapagbigay ng kapurihan sa inyong dakilang pangalan. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos. Patawarin niyo po kami sa aming mga maling nasabi. Patawarin niyo po kami kung kami ay nakasakit sa salita man o sa gawa. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakamali. And right now, I am praying that these young people come to you with a humble heart, searching their hearts according to your will, according to your plan, according to what you have designed for them. Nawa, Panginoon, pagpalain ang mga kabataang ito na lumago sa kanilang buhay, lumago sa kanilang pananampalataya, lumago sila sa relasyon nila sa inyo. Yakapin niyo po sila sa lahat ng pangailangan, sa lahat ng panalangin ng mga kabataan ito. Give them the wisdom. Give them, Lord, the heart na handang kumuha ng mabuti. Puso na handang sumunod sa inyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil ikaw ang Diyos na nagpapatawad sa amin. Sa kabila ng aming pagkukulang, pinupuno mo kami. Sa kabila ng aming pagkakamali, itinutuwid mo kami. Kaya, Lord, right now, in Jesus' name, embrace these young people. Encourage them. We lift them up to you. Make them a blessing. And make them an instrument of your word. And let your word be always part of their routine, of their lifestyle, of their vocabulary. And this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So, young people, nawa ay naging blessing sa inyo ang ating devotion ngayon. At sama-sama tayo tuwing Friday ng hapon sa ganitong oras. At sama-sama tayo na mag-recess. God bless. Kabataan si Jesus.